Lista Paul Murti. At Beth Flores po, magandang Webes ng umaga sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Dalangin natin sa Panginoon. Patuloy na nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kahit may mga pagkataong pinipiga tayo ni Lord, di ba, Dad? Nagtotoo yan. Kailangan Totoo po yun. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa 702 DJS, di ba po? At patuloy na pagpapala ng Diyos ang ating matatamo. Naririnig nyo rin kami dyan sa Visayas and Mindanao sa pamamagitan po ng DYVS or naririnig nyo po kami sa Facebook live streaming. Bago ko po makalimutan, binabati natin ang ating mga kaibigan dyan sa Blessed Hope United Methodist Church na pinapangunahan po nila Pastor Rodolfo and Gina Gaspar at ang kanyang buong pamilya, si Mary Joy, si Faith Jana, si Jesusa at si Ken Jairo. Ayan. Siyempre kasama dyan sa Blessed Hope, marami yan sila Sister Noemi, diba po sila Ma'am Jocelyn. So sa lahat po ng mga taga Blessed Hope, pagpalain po kayo ng Panginoon. O, Dad. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin, at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na nagsisilbing isang hamon at isang gabay. May kanta pa. Sa'yo, naririto ako, O Diyos, gamitin mo sa sandaling kailangan ka, di mo ako pinag-iisa. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Naririto ako, O Diyos, gamitin mo sa sandaling tawagin mo, lahat sa akin ay laan sa'yo. Aking mga kamay sa'yo habang may buhay, lakas na taglay, aking mga labi sa'yo'y magpupuri, itatanghal ang kabutihan mo sa bawat araw ay nararanasan ko. Ang katapatan mo, hindi nagbabago. Ang kahabagan mo, hayag sa buhay ko. O Diyos, salamat sa pag-ibig mong wagas. Ang papuri ko'y hindi magwawakas. Aking mga kamay sa'yo'y aalay,
Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon 4 resolutions for a better relationship this coming 2020. At pinag-usapan na po natin simula ng Martes ang mga resolution na dapat gawin, lalo na po sa mga kabataan sa ngayon. Ang unang resolution ay hanapin ang Panginoon sa relationship. That's 1. Ang pangalawa, piliing pagtagumpayan ng iyong pinagkabagsakan noon. At ito naman ang pangatlo. Ang ganda ng pangatlo. Sabi niya, I will pursue clarity and postpone intimacy. O yan na. I will pursue clarity and postpone intimacy. Sabi, pagsisikapan ko ang kalinawan ng pag-iisip at ipagpapaliban muna ang sobrang malapit sa isa't isa. So, maaring na itanong mo na sa iyong sarili ng paulit-ulit kung ano ba nga bang hinahanap mo sa iyong significant other. So, karamihan kasi ng mga tao, sino man at anuman ang kanilang pinaniniwalaan, tinatanong pa rin po ito. Ang isang mahalagang tanong na konti lang ang nagtatanong ay ito, ano nga ba ang hinahanap ko mula sa pakikipag-relationship o sa pakikipag-date? Sa karamihan, ang sagot simpleng intimacy o yun daw pong pagiging malapit sa isa't isa. Sabi nga, sa fantasy ng ating imaginations, ang intimacy ay maaaring tulad ng libo-libong karanasan at sensation. Subalit ang intimacy ay may malaking kabayaran. Totoo yan. Ang nakakalungkot kung ang intimacy ang maging pinakamahalaga sa atin. Ito rin po ang may pinakamahal na pagbabayaran. Diba? Kapag ang intimacy ay hindi mag-materialize o hindi makasatisfy o hindi nagtatagal, ipagpapalit lang natin ang mga mamamahaling bahagi ng ating puso sa masakit na pagsisisi at mas malalim na pangangailangan. So, mag-ingat tayo sa dating at driven na yung bang driven sa pagnanais na intimacy lamang. Makipag-date upang makita ang kalinawan o clarity mula sa Diyos patungkol po sa pag-aasawa. Ang great prize, ang pinakamahalagang kabayaran ng pag-aasawa, ay ang Christ-centered intimacy. Amen. So, yun ang totoo. Ang great prize naman, yung palang prize, anong prize? Regalo ng pag-aasawa ay yung Christ-centered intimacy. Ang great prize, yung kabayaran naman ng dating, ay dapat Christ-centered clarity. So, hindi ito nangangahulog ang papakasalan mo agad ang taong kadate mo o makikipag-date ka lang sa taong ninanais mong pakasalan. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ka ng Christ-centered clarity o kalinawan patungkol sa pag-aasawa o marriage. Nakakasiguro ba ako na ang taong ito ay maaari kong pakasalan sa biyaya at pag-ibig ng Diyos? O di ba? Doon palang tanong ng daddy. Yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. Yun ang kailangan dun. Ang pagkakaroon ng bagong pananaw patungkol sa clarity ang siyang nagbabantay sa ugnayan laban sa temptation at yung tinatawag na flirting na kung saan ang tunay na communication ang dapat na siyang lumalabas sa ugnayan. At syempre, pinipigilan ang physical intimacy para sa isang malinis na covenant ng marriage. Maaring ito ay kaiba sa pananaw ng mga kabataan sa kasalukuyan. Pangmundo yung isip nila. At maaring awkward na sa iba, ngunit ito pa rin po ay maganda sa pananaw ng Diyos. So, makipag-date para sa mas satisfying na karanasan na higit pa po sa physical at emotional intimacy. Makipag-date para sa mas malalim na purpose, hindi sa kadahilan ng ginagawa ng lahat o dahil cute siya o dahil pogi siya, di ba? Makipag-date dahil sa Panginoon. Makipag-date para sa Panginoon. Hayaan ang pag-ibig ay umusbong mula sa tunay na pananaw ng malinis at nakakalugod na kaugnayan ayon sa naisin ng Diyos. Ito po ang lagi kong sinasabi sa aming mga anak at mga kabataan sa church. Bago ka manligaw o bago mo sagutin ang mga manliligaw ng oo at mag-commit sa isang relationship, itanong muna sa sarili, siya ba talaga nais mong pakasalan at makasama mo sa habang buhay?
Kung ang sagot mo ay oo, aba, isama ang Diyos sa inyong relationship, di ba? Subalit kung ang sagot mo hindi ka sure, ay wag mo nang ituloy, iho o iha. Mag-aaksaya ka lang ng panahon, masasaktan lang ang iyong puso, sayang lang ang oras. So ang tamang way of doing it, isama lagi ang Panginoon kahit sa panliligaw. Yun naman ang kailangan. So yung mga lalaki, magtatanong, Lord, siya ba? Okay ba siya? At the same time, may clarity ka of mind ha. Tinitingnan mo na maayos siya, may kapagkakilala siya sa Panginoon. Yung una nga, di ba, ang sabi natin, kailangan hanapin mo muna si Jesus sa buhay niya bago ka manligaw o bago mo siya sagutin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ibang-iba sa mundo kasi Oo yung nga, mundo, Dad. me, ako muna. Totoo Yun na. po. Pag hindi mo ako sinatisfy, problema. Totoo Ganon. yan, Dad. But kung nagmamahalan kayong dalawa, you are sacrificing yourself to each other sa gabay ng Diyos. Amen. Sige po, patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay. Ang mahimalang bansa, ang patutuo ng Diyos na eternal, o siyang walang hanggan. Pag-aralan po natin, Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo? Hango po sa aklat ni Jonathan Cahn ang ating pag-aaralan. Okay, mag-aral po tayo. Ang batayan ng ating pag-aaral, salita ng Diyos, ang Biblia. Genesis 17, 1 at 8, nang 90 taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong mabuti ang iyong sarili na walang dungis habang ikaw ay nabubuhay. Talatang 2. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham at sinabi, Ito ang aking tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming mga bansa. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginawa kitang ama ng maraming mga bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo, at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. Ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang mga lupaing ito na inyong tinitirahan ngayon. Magiging inyo ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Jeremias 31, 35, 37, si Yahweh ang naglagay ng araw upang magliwanag sa maghapon, at ang buwan at ang bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat anupat umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya Yahweh ang makapangyarihan. Habang ang kaayusang ito'y nananatili, hindi mapaparam kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh. Kung masusulat lamang ninuman ang kalangitan, o kung masusukat lamang ninuman ang kalangitan, o matatarok ang kalaliman ng lupa, maaari kung itakwil ang Israel dahil sa kanilang ginawa. Ito'y mula sa bibig ni Yahweh. Efeso 2:11 hanggang 22, at sasabihin ng lahat na si Jesus ay Christ, ay Panginoon, para mapapapurihan ang Diyos Ama. Kaya nga, mga mahal kong kaibigan, since lagi naman ninyo akong sinusunod, nung kasama ko pa kayo, sana mas sundin ninyo ako habang wala ako diyan. Magsikap kayo na may takot at respeto sa Diyos para makumpleto ang kaligtasan ninyo. Talatang 13, kasi ang Diyos ang kumikilos sa mga buhay ninyo para maging willing kayong sumunod at gawin ninyo ang gusto ninyong mangyari. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na hindi kayo nagrereklamo o nakikipagtalo, parang naging inosente kayo at malinis, mga anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan.
Kahit nasa gitna kayo ng masasama at makasalanang tao, dapat makita ang hiwaga sa inyo na parang mga stars sa langit. At habang isinishare nyo sa kanila ang mensahe ng buhay, pag ginawa ninyo yon, magiging proud ako sa inyo sa araw ng pagdating ni Christ, pagkat alam ninyong hindi masasayang ang mga efforts at trabaho ko. Talatang 17, kung ibubuhos ko man ang dugo ko sa parang sacrifice sa pananampalataya na ini-offer nyo sa Diyos, masaya pa rin ako na isi-share ko sa inyong lahat ang saya ko. Kaya dapat magsaya kayo at isama na rin ako sa saya ninyo. Amen. Si Timoteo at Epaphroditus, kung gugustuhin ng Panginoon Jesus, papuntahin si Timoteo sa inyo para ma-encourage ako sa balita niya sa atin patungkol sa inyo. Pero kilala naman niyo si Timothy na may concern naman talaga sa inyo. Alam ninyong tapat siya para po ng anak na kasama kong nagpipreach ng mabuting balita. Pinagpalata po ng Panginoon ang kanyang salita. Magpatuloy na po tayo. Tanghali ng tapat nang dumating ang aking guro, at nagtuloy siya sa aking kwarto at doon siya nag-share ng kanyang nasa pusong mabuting balita. Ganito ang kanyang madaling sinabi, tandaan mo ang Diyos lamang ang walang hanggan, ang tanging eternal. Tama? Ngunit ano naman ang maituring nating patutuo ng kanyang tunay na existence na makikita ng ating mga mata at hindi matatanggihan ni numan sa kasaysayan ng mundo patungkol sa pagiging walang hanggan nga ng Diyos or being eternal. Hindi kaya na ito ay maaaring isang kaharian, isang bayan o nasyon, o isang grupo ng mga tao, kung mayroon, patuloy ng guro. Ano kaya ang kaibahan ng mga taong ito na namumukod sa ibang mga tao? Tanong ng guro. Sila sa palagay ko ay mga taong sa wikang English, they will stand out for sure. Hindi sila matatanggihan. Maaring sila ay maging ancient o in some point eternal. Tanong ko sa guro, sakto. Sapagkat, sagot ng guro, ang grupong ito ay siyang magdadala ng tunay na kaibahan at magdidefy sa mga batas ng kasaysayan or laws of history. Mayroon bang uri ng mga tao na ganito? Tanong ko nagsisiyasat sa ating kapanahunan. Mayroon, sagot ng guro. Ang mga taong ito ay ang mga Hudyo. Okay? The Jewish people, bansang Israel. Opo, ang kanilang pagpapatuloy at pananatili sa mundo sa kabila ng pag-uusig gagaya ng Holocaust sa panahon ni Hitler at isang patutuo ng isang tunay na himala sa 21st century miracle. Paano? Narito, tingnan mo. Ang kanilang pananatili sa ngayon ay isang paghamak sa batas ng mundo. Kung tutuusin, dapat wala nang lahing yan kung hindi lamang sa isang kamay na humahawak sa kanila bilang isang kakaibang lahi. Pagdiding talaga ng guro. Noong unang panahon, pa sa mga ancient, sila ay nabuhay na noong upang panahon ng mga Babylonians, sa panahon ng mga Hiteo, sa panahon ng mga Amoreo, ilang libong mga taon na ang lumipas. At ano ngayon? Pansinin, ang mga Babylonians ay wala na, ang mga Hiteo ay wala na, ang mga Amoreo ay wala na rin, hindi na masumpungan. Kung talagang mapilit kang maghanap saan sila na matatagpuan, kailangan mong pumunta sa musileo ng mundo. Pumunta ka roon at iyong matatagpuan. Opo, ang mga anino na lamang ng kanilang mga nakaraan. Opo, ang mga tao ay ang mga tao ng nakaraan ay nawala ng tunay sa mga alabok ng kasaysayan. Ngunit, ang mga Hudyo, ang mga Jewish people, ay hindi nawala at naglaho, kundi narito pa rin. Opo, makikita ninyo sila sa mga museum
Ngunit lumalakad sila sa mga halls at sa mga malls at sa mga batong nakasulat ang kasaysayan na minsang kasabay nilang lumalakad sa mundong ibabaw. Kaya't ngayon ay nasaksihan nila ang pag-aangat at ang pagbabagsak ng mga kaharian, maraming makaharian, mga libong mga taon na, wow, against all odds, narito pa rin sila. Laban sila sa batas ng mundo at hanggang ngayon, buhay pa rin sila gaya nila noon sa nabuhay. Kaya nga't sila ang walang hanggang lahi, eternal nation at isang mahimalang bansa. Amen. Ang lihim ng kanilang existence ay ang walang hanggang Diyos na si Ako Nga. Kung wala ang walang hanggang Diyos, matagal na sanang sila man ay naglaho. Ngunit sa likod ng mahimalang lahing ito, ang Diyos ng Israel, sila'y nagpapatuloy dahil ang Diyos ay walang hanggan at nagpapatuloy. Ang mga Hudyo'y walang hanggan dahil sila nga ay patutuo ng Diyos na walang hanggan. Yaong mga nasa Diyos ay totoong hindi lilipas kailanman, ngunit tunay ngang nagpapatuloy. Amen. Ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang lahi o bayan, opo, ang lahat ng nananatili sa kanya kay Yahweh na eternal, sila man ay mga walang hanggan, eternals. Amen. Paglalapat, mamuhay ka mula sa araw na ito na hinahanap mo ang kanyang tanging kalooban at ang kanyang tanging layon na magbigay patotoo o saksi sa kanyang pagiging walang hanggang Diyos. Amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. Wow, anak. Ang bayang Hudyo, ang Israel, ay talaga namang mirakulong buhay. Hindi matatanggihan, anak. Amen. Ancient people. Amen. Dahil nasa likod noon ay ang kamay ng Diyos. Mga Amen. pinili ng Diyos. Amen. Amen. Yun po yung truth. Manalangin na po tayo. Let's pray. Amen. Panginoon, maraming pong salamat sa katotohanan na ang proof ng Yes. iyong yung pagiging eternal ay napatunayan mo po sa bayan ng Israel. Salamat po doon. Amen. At patuloy, Panginoon, na pinapakita mo sa bawat isa sa amin yung kahalagahan na yun. So Lord, maraming pong salamat. You are God eternal. At yung pag-ibig mong yon, pinakita mo sa bayan ng Israel. So Lord, patuloy kaming nananalangin na ito po ay siyang patuloy na magiging buhay namin at we will continue to bless Israel as a gentle nation. Yes. So Lord, ngayon po ang dalangin namin sa aming pong mga listeners, kay Arnel Sapanta. Salamat po kay Sir Arnel Sapanta, Panginoon. Ganon din po kay Betty Ann, kay Linlia Pitan, kay Gina Panaligan Hernandez, kay Ate Esther Castillo, Panginoon, at kay Pastor Jimel, ikaw pang siyang manguna sa kanila. Kay Kuya Noel Banal at ng Gloryland Bible Baptist Church ng Florida Blanca, Pampanga. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ganon din po kay Gloria Fajarda. At ganon din kay GJ Nepomuceno. Panginoon, salamat po sa mga listeners na ito na patuloy na pinagpapala po ng programa. Dalangin namin, ikaw pa po, Panginoon, ang siyang patuloy na humipo ng mga tao na patuloy na lalo pong mananalig sa iyo at sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Marami pong salamat. Panginoon, salamat nga po sa bansang ito na iyong pinili, bansang Israel. At salamat nga po kay Jonathan Cahn na isang Hudyo na mananampalataya at yung po kanyang mga insight at kanyang mga devotional, yun po ang aming pinag-aaralan. Kaya purihin ang iyong dakilang pangalan sa mga Hudyo, Panginoon. Salamat po. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Skies are blue. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, patuloy pong maging maging mapagmasid rather, sa patuloy na ginagawa ni Lord sa ating paligid at patuloy na manangan alamin ang katotohanan ng mga pangyayari ngayon sa kapanahon ito. Pagpili po yan. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati,
At sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena. At Kina Villanueva. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. They're really saying I love you. I hear babies crying. I've watched them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green.